Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Good Tuesday morning everyone, mga gilog kong mga tagapakinig. Ngayon po ay the 14th day of December, the year 2021. And we have barely 10 days more to go bago po sumapit ang araw ng Christmas. At how many days left para po sa simbang gabi, ang panimula ng ating 9 days Christmas celebration sa Pilipinas. We have 2 days left bago po sumapit itong simbang gabi. Ako po si Sel Baisa and I'm inviting everyone in Sandri to join me hanggang alas 11 ngayon pong araw na ito ng Martes sa isa pang pagkatanghal ng inyong palatuntunang Digital Patrol. At syempre pa, ako po sasamahan ng aking technical director na si Nash, ganoon din ang chef ng palatuntunan si Semanita Baisa Kapampangan. So without much further ado, bago po nating basahin itong mga early greeters ng palatuntunan, welcome sa inyong Tuesday edition ng palatuntunang Digital Patrol. And very good morning kay Miss Hager. How are you, Miss Hager? And of course, tayo po'y kakawing ihuhook up ng palatuntunang Pinoy Hour na nakabase sa Alberta, Canada, enabled to add more thousands of viewers sa inyong program Digital Patrol. Hi to Pinoy Hour fellows, ang minds behind the program. Hi to John, ang isa ko pong anak na sa Alberta, Canada, at ang kanyang may bahay na si Melody, ganun din ang kanilang mga anak. So, mga gilog kong mga tagapakinig, bago po ang ating balitang panahon, yung mga taga Mindanao, Visayas, as well as dyan sa Palawan area, I'm giving you this early notice. May kalakasan itong bagyong ito na papasok ng ating bansa at ito'y papangalan ng Odette. In a little while, parinig po ninyo ang ulat na yan plus ang aking pagtatanong sa ating weather forecaster sa kanyang balitang panahon. From Sherwin Marco W. Good morning po ang bati ni Sherwin. Good morning likewise, Sherwin. From Chincha Buste, ang ating vacationing OFW with her family mula po sa Middle East, sa Kuwait. Chincha Buste says, good morning po, Captain Sel, at and to all members
of BSC family. Stay safe and healthy po tayong lahat. God bless us all. At the same time, Chincha Buste just made, what am I supposed to ask from you? Ang sabi ni Chincha, share dan po. Maraming salamat, Chincha, and hi to your loved ones. Ka Willie Cruz Jr. from General Trias in Cavite says, good morning po mga ka-digital patrol around the world. Captain Sel Baisa, Pinoy Hour, OFW, Buhay na Bayani, and likewise to Sherwin Marco Wee. Hi to Mrs. Cruz and to their only child. Okay? At from Sherwin Marco Wee, Bulaga Compadre Wilfredo Cruz Jr. All right? At Willie added, hello Hawaii, good morning West Philippine Sea. At from Grace, good morning sir, from Bataan po. Hello Grace, good morning to you. And hi to all our viewers and listeners diyan sa napakagandang lalawigan ng Bataan. From Wilfredo Cruz Jr., ingat po kay Odette, referring to Bagyong Odette. Ate ni Ondoy, pinsan ni Yolanda, at Pablo, ingat po. Well, I think it's but timely na idaan natin sa himpapuwid ang ating reminder o babala sa ating mga kababayan to take all necessary precautions. May kalakasan po itong bagyong ito. At although ang Metro Manila area seemingly as of this very moment ay mai-spare, hindi po gaanong mapipinsala nitong bagyong Odette. But ang gawin ng Visayan region kasama na ang Palawan will certainly feel the brunt dito pong bagyong ito. From Grace, ang sabi ni Grace, salamat sir sa mention ng lalawigan ng Bataan. Thank you so much and welcome Grace. Well, mga gilo kong mga tagapakinig ho, I want you to nail your ears dito po sa magiging pahayag ng Pag-asa Forecasting Center, particularly dito sa update ng bagyo. Once na pumasok ng ating bansa, na tiyak na papasok po. At ito ay mula kay Pag-asa Forecaster Chris Perez. Hi to my sister from Montreal, Canada. Hello to Norma Baisaswale. Ang kanyang bate, Morning Manong. Likewise to her better half na si Ken Swale and children. From Wilfredo Cruz Jr., Dan Shear, Barkadahan Forever FM, at Gippsland, Australia chapter, online radio worldwide. Thank you so much, Kawili, dito sa pag-share ng palatuntunan dito sa Barkadahan Forever FM. Diyan po sa Australia chapter, online radio. Thank you very much, Kawili. From Carmen Sevilla, based in Montreal, Canada, good morning, Philippines. Good morning likewise, Carmen, and to all viewers and listeners mula dyan sa Montreal, Canada, good morning, everybody. Narito ang ulat panahon mula kay weather forecaster Chris Perez. Mamayang hapon or gabi ay bibigyan natin ito ng local name na Odette. Wala pang direktang epekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa, pero sa mga susunod na araw ay inaasahan natin sa patuloy na paglakas ito at maging isang typhoon, saka ito mag-i-land dito nga sa may bandang Eastern Visayas at Naga area, then possibly pawirin itong Visayas area. So asahan ito ng mga kababayan natin na posibleng simula namin ang ating gabi o bukas ng madaling araw ay mag-plan tayo magtaas ng warning signal. Pinapayan po natin yung mga kababayan natin sa buong Visayas, Mindanao, and Southern Luzon area, lalong-lalo po sa Palawan, na patuloy na mag-monitor sa update ng pagkakahigit na naturang bagyo. Simula na po ang kabugnayan sa kanilang local government at saka disaster reductive managers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures.
pressures. Ang sunod nating update ay papalabas namin alas 11 ng umaga. Mula po dito sa Pag-asa ng Broadcasting Center, Chris Perez nag-uulat. Broadcaster Chris, amidst nitong mga paalala ng mga authorities, one of them ay ang ating Pangulo himself at maging ang Philippine Coast Guard, kaugnay nitong bagyong Odette. Gaano ba talaga kalakas itong bagyong ito, sir? Sa ngayon po, posibleng umabot hanggang 150 kilometers per hour, maximum sustained wind nito. So that is a typhoon category type na tropical cyclone. Kung magkakaroon na ng mga pagbabago sa lakas at pagkilos nito ay patuloy tayo magbibigay ng update. That is why we are inviting everyone, the general public, to continue monitoring for the updates of Pag-asa. Bago pa man din po pumasok ito ng power, we've been issuing tropical cyclones advisory and once na pumasok ang mamayang gabi, we will be issuing the cyclone bulletin every 6 hours, then every 3 hours kapag meron na tayong at least 24 hours landfall scenario. Yung 150 na lakas na hangin, ay ito'y pwedeng magbunot ng bahay made of light materials, lalo sa mga lalawigan na forecaster Chris, di po ba? Pwede po yan. Lalong-lalo po yung mga kababayan natin na nakatira sa remote areas na alam naman po natin na ang bahay ay gawa sa mga very light materials. So that is why pinapayaw nga natin na makipag-ugnayan po yung mga kababayan natin sa mga lugar na nabanggit ko. Doon po sa mga local government nila at DRR officials para naman po may iwasan kung ano po yung mga possible damages or may inflict nitong maparating na bagyo. Forecaster Chris, once na ang bagyong Odette ay pumasok sa ating bansa at pangalan ng Odette, if I may, ito bang bagyong ito ay merong kaakibat na malakas na at malawak na pag-ulan, Forecaster Chris? Yes, anticipate po natin na both the heavy rains and strong winds na pwedeng magdulot ng iba't ibang type ng damages sa mga lugar na direktang tatamaan po. Forecaster Chris, maraming salamat at we will get in touch with you sa susunod na mga pagkakataon, sir. At 11 o'clock this morning, ilalabas ng Pag-asa Forecasting Center ang latest kaugnay nitong bagyo na nangangambang o pinangangambahang pumasok ng bansang Pilipinas either tonight or early morning tomorrow. Kaya mga gilo ko mga tagapakinig ho, well, common sense dictates na kaingat, lalong-lalo na doon po sa mga lugar na daraanan itong bagyong ito. Malakas ito. 150 kilometers per hour ang lakas ng hanging dala-dala nito. Ito po ay inyong narinig sa pamamagitan ng Pag-asa Forecasting Report. At hindi biro, yung 150 kilometers per hour. Pwedeng itumba nito yung mga bahay, lalong-lalo na yung mga tahanang made of light materials. Partikular sa mga rural areas, yung mga nasa malalayong mga lalawigan. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan kaugnay nitong pangamba at pinsala na posibleng idulot nitong bagyong ito. Bueno, basahin natin muna ito pong mga karagdagang mga mensahe mula sa ating mga listeners mula sa Calamba, Laguna, ang ating Spanish speaking na tagapakinig at tagapanood, si Melito Rodelio Militante. Ang sabi ni Melito, un bendito martes por la mañana, Señor Cel, y a todos los políticos estúpidos y corruptos. Mula po kay Melito Militante, hi to all nating mga kababayan dyan sa Calamba, Laguna. Wilfredo Cruz Jr. has something to report. With regards doon sa pamamanas ng kanyang paa na kanya nabanggit kahapon sa programa. Narito ang latest, ang ayon sa kanya na wala na po ang pamamanas ng paa ko. Ginawa ko po, tinaas ko po sa pagtulog, nilagyan ko po ng unan ang mga paa ko. Beautiful. Thank you so much sa Kawili. And he added, may kalakasan din po yung lindol kahapon. 5.3 magnitude, parte ng Kalatagan, Batangas. Okay, Odette lang papasok, ang sabi niya, si Ruby papalihis at di siya papasok ng bansa. Very well.
I was about to inform you that, ho. Ang pinangangambahang pumasok at papasok ng ating bansa tonight or either tomorrow morning ay si Odette. From Live Baisa, ang akin pong isa sa aking mga sisters mula sa Rizal, saying Taytay Rizal is watching. And likewise, si Tammy Juanillo is watching to the program likewise. Thank you so much, Live, and maraming salamat, Tammy. Now, mga gilo ko mga tagapakinig, hindi po biro itong bagyong Odette. Even Mayor Digong has something in mind. At narito po ang kanyang advice. At ito po ang kanyang paalala sa ating mga kababayan with regards dito po sa bagyong itong si Odette pagpasok ng ating bansa. From Merlina Flores, morning po Uncle, ang kanyang bati mula sa La Union. San Fernando o sa Luna, La Union, I should say. Merlina Flores and family. Good morning, Merlina. Narito si Mayor Digong. Agencies and LGUs, as well as to urge our countrymen, especially those who are on or near its projected path, to keep monitoring the situation and conduct all necessary preparations and precautions. Handa na po ang lahat ng makinarya ng ating pamahalaan kung darating pagkakataon na mag-iiwan o magdudulot ng iba yung sira o damages itong bagyong si Odette. Maging ang Philippine Coast Guard ay nakahanda na rin na bigyan ng kaukulang ayuda o tulong yung ating mga kababayan, particular yung mga aabutan dito po sa karagatan na mga lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka, lalong-lalo na yung mga ating mga fisher folks. Paalala, merong bagyong papasok ng ating bansa tonight or early tomorrow morning. Well, ang ating paalala at paalala na rin ng Pag-asa Forecasting Center, I'm just re-echoing. Itong paalala ng Pag-asa Forecasting Center, kaingat yung mga fisher folks. Kung maaari, huwag munang pumalaot at mangisda. Ito'y sa dahilang lubhang nanganganib at mapanganib para sa inyong mga buhay itong banta ng bagyong si Odette. Narito ang statement o pahayag ni Commander Arman Balilo ng Philippine Coast Guard. Dito hanggang sa mga substations na maganda. At ang panawagan po namin, kung hindi naman po importante pa at kailangan na bumiyahe, ipagpaliban po muna yung pagbiyahe dito sa darating na bagyo. At huwag po natin i-compromise ang ating mga safety. Okay. Si Commander Arman Balilo ng Philippine Coast Guard at ang Pangulo, si Mayor Digong at maging ang Philippine Coast Guard ay nagpaabot po ng kanilang hiwalay na paalala sa ating mga kababayan na kaingat. At the same time, kanilang ipinahayag ang kahandaan ng pamahalaan with regards dito po sa papasok na malakas na bagyong ito. Hindi po narinig, ulitin ko sa mga kabubukas lamang na kanilang mga monitor. Ngayon pong mga sandaling ito, 150 kilometers per hour. Ang ngayon ay ang hangin na dala-dala nitong bagyong ito. Nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility, but then ito po ay inaasahang papasok mamayang gabi, posibleng hating gabi o madaling araw. Kaya we will be expecting rains, and more rains. Except dito po sa Metro Manila area na kung makakaramdam ng pag-ulan, hindi naman po ay kukumpara doon sa lakas ng ulan at lakas ng hangin na dulot nitong bagyo. Sabi ni Willie Cruz Jr., kapag sinabing lumikas na, likas na, oo,
o mag-evacuate na. Bagyo na paghahandaan. Pero yung lindol biglaan. Nariyan pa din si the big one. Kaya po, dasal-dasal tayo. Napapanahong reminder mula kay Ka Willie Cruz Jr. para po sa ating lahat. Don't forget, hindi pa ho nakalift o hindi pa lifted yung the big one. Yung malakas na lindol na sangayon sa mga opisyalis ng PBOX ay lubhang, the big one. Kaya sinabing the big one, malakas po ito. At posibleng ang damage nito ay totoong malawak at malaki. Pero mga gilo kong mga tagapakinig, ang kalaban po niyan ay dasal. So, let's open a prayer, katulad ng binanggit ni Ka Willie Cruz Jr., upang mapaghandaan itong the big one. Bueno, iwas na yung mga orasan. Ang oras sa Pilipinas, ganap ng 10:00 ng morning. Welcome sa inyong second hour ng program. We're done with the first 30 minutes of the show. Yes, the program comes to you from 9:30 up to 11 in the morning. That's Monday to Friday. Yan po ang Digital Patrol. And we have a lot of a very informative program na bukod tangi po ninyong mapapanood at maririnig dito po sa channel na ito, dito sa platform na ito na Broad Streamcast or BSC. Bueno, sa ating pagpapatuloy, ulitin natin, mga kabayan, ang ating mga kapatid all over the country, konting ingat. Yung mga fishermen, wag na lumabas. Huwag niyong i-compromise ang inyong kaligtasan. Huwag niyong i-compromise ang inyong buhay. Ngayon, kapag hindi dumaan at medyo na-spare tayo, abay, laking pasasalamat po yan. Baka kasi may mga sektor na nagsasabi, ayan na naman. Nag-overacting na naman. Kesyo maghanda, kesyo malakas. Hindi namang daraan pala. Nag-iba ng daan Bagyo ho yan. Hindi natin kontrolado ho yan. Kumbaga sa pag-iisip, may pag-iisip yan Paano kung tayo po ay ma-spare? Pagkatapos marinig mo doon sa yung mga negative thinker natin, mga pessimistic nating mga kababayan. Yung walang ginawa, kundi yung magbigay ng kanilang negative na mga komento. Sasabihin, wala pala, pinaghahanda tayo. Hindi mabuti, naging handa tayo. Yun po ang idea. Okay? From a broadcaster, mga kong mga tagapakinig, a fellow broadcaster, Danny Red Cruz. Good morning, Danny and family, and their children. Or the only child. Okay? Ayun, I think children. Danny Red Cruz. Idol, mabuhay ka, ang sabi niya. Thank you so much, Danny. Wilfredo Cruz Jr. came back to say, tatamaan ng bagyo, dapat price freeze agad ang mga bilihin. Well, another good move para sa ating mga businessmen. Huwag naman sanang samantalahin yung kahirapan ng ating mga kababayan should this howler hits the country. Magulo ko mga tagapakinig. Bueno, sa iba pang mga balita, matapos po ang bagyo, ito namang COVID update. As of yesterday, iniulat ng Department of Health na 360 ang mga bagong kaso ng COVID-19, bringing to a total sa 2,836,803 itong kabuuang bilang
ng COVID-19 na pumasok ng ating bansa simula nang magumpisa itong virus na ito dito sa ating bansang Pilipinas. Now, 2,800,000 plus, mga gilo kong mga tagapakinig, ha? At tumatawag yung aking sister from Montreal, Canada, si LB. Bakit kaya? Ha? Anyway, kindly advise LB na I'm on air, please. And I'm referring to Norma. I'm referring to Uma, who's watching the program dyan sa Montreal, Canada. Kindly make the advisory, Uma, okay? All right. Another sister from Dallas, Texas, USA, Presi Estrada. Pass on her message. Good morning, Manong, and everyone watching your show. Thank you, Presi. And, similar greetings to your husband, Harry, and your children. Puro mga nurses, yung kanilang mga anak po, except for one na soon to become an engineer. All right. From a cousin from Sipocot, Camarines Sur, Mirna Alcid Sequijor. Hello to husband Ed and children. Ang kanyang bate, good morning, Sel Baisa, and to your watchers and listeners, God bless you and us, everybody. All right? Okay. Thank you. Thank you very much, Mirna Alcid Sequijor. Pagkatapos nung 316 na mga bagong kaso ng COVID update, ito naman mga gumaling. 519 as of yesterday. And leading to a total of 2,775,379 itong total na bilang ng mga nagsigaling nating mga kababayan. But leaving this number, 11,083 ang di pa gumagaling. At ang mga namatay as of yesterday, ay 61 ang namatay, bringing to a total of 50,341 ang total na bilang ng mga namatay nating mga kababayan. All because of this COVID-19 or coronavirus. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., matik yan. Ibang negosyante nagtataas agad. Tulad ng mineral water, kerosene, delata, kandila. Huwag namang ganon. Porque may bagyo. Well, that's a good and timely reminder. Paalala po yan sa isa nating kababayan. Sabi ni Kawili Cruz Jr., sa barangay po namin, zero COVID-19 na po. Thank you. Thank you so much, and I'm happy to hear that. Maging si Mayor, isang mayor ng Cavite. I think si Roy Loyola, Mayor Roy Loyola, Loyola Cavite, ang nagsabi na wala na ring kaso ng COVID sa kanyang lugar. Okay? Zero COVID, 19 na lamang yung mga kaso ng COVID sa General Trias. Sabi ni Presi Estrada, reacting to my request earlier, Manong, ang sabi niya, naklik niya by accident. Ayun. Okay. Now, I know that LB is watching the program. Thank you very much, Presi. Mirna Alcid Sequijor said, how sure are we if the cause their death is COVID-19? Well, that's a very good question. That's a legit question as well. Hindi ho ba? Gaano tayo kasigurado na ang kinamatay ng ating mga naiulat at batay sa ulat ng DOH ay COVID-19? Katanungan ng isa nating kababayan. Alright. So, napag-uusapan yung COVID-19. Batay po rito sa mga balitang ating natanggap. Ang sabi ho
ni DOH Secretary Francisco Duque. Tumatakbo ba ang senador? Itong si Secretary Duque. Hindi ata, ano? Wala akong naririnig. Alam ko, itong si Roque, hindi si Duque. Kasi halos they sound similar eh. Roque, Duque. Parehong ke yung huli. Yung si Roque, tumatakbong senador. Yeah. Itong si Duque, hindi ata. Anyway, center natin ang balita kay Duque. DOH Secretary Francisco Duque. Nagpahayag po itong si Senador, hindi, Secretary Duque, na malamang na i-move for further dates. Itong bukas ay naka-schedule na 3 araw na vaccination days. National Vaccination Days. At ito ay dahilan dito sa banta ng bagyong si Odette. Kaya walang magagawa ang ating mga health authorities, ang mga taga-DOH, kung hindi to move. Ipagpaliban muna yung 3 araw na vaccination days. Para may siguro na maligtas naman yung ating mga kababayan dito sa magiging hagupit nitong bagyo. Ang sabi ni LB, my sister from Montreal, Canada, hi Manong and all your watchers, God bless us all. Hi to your husband, gods, and children, LB. Another sister of yours truly watching from Montreal, Canada. Wilfredo Cruz Jr. Came back saying, Omicron is waving sa ibang bansa. Si Rocky po, yun ang sabi niya. Siguro, referring to my question, who among the two is running for senatorial race? Walang iba kundi si Roque. Bueno, narito naging pahayag ni DOH Secretary Duque with regards dito sa pagpapaliban nitong vaccination days which supposed to go or to begin tomorrow, December 15 up to December 17. Vaccination part 2 ay i-postpone muna natin doon sa mga dadaanan po ng bagyo from December 15, 16, 17 ay gagawin po natin sa December 20, 21, 22. Okay, yun narinig si Secretary Duque. Ako, malamig na. Talagang kalimutan ko pang magkumot kagabi. Kaya medyo dumaan yung alalay ng lamig ng panahon. Yung sipon. Kaya ingat kayo, ho. Take a lot of calamansi juice. Something to perk us up. Something to prevent and to protect us from colds. Malamig po sa gabi. Lalo na mamayang gabi. Dahil ang schedule na papasok itong bagyong ito sa ating bansa. Kaya ulitin ko, ho, yung mga lugar na binanggit ni Secretary Duque, ipagpapaliban muna, yung supposed to be ay naka-schedule na 3-day na vaccination, national vaccination sa inyong mga lugar. Kaya babalik po yan on the dates which was announced ni Secretary Duque, ang December 20, December 21 at December 22. Kaya walang makaliligtas dito sa part 2. If you miss yung part 1, National Vaccination Days, well, don't say sayang because your sayang will be answered ng vaccination, 3-day vaccination days, either tomorrow, December 15, all the way to December 17, o dili kaya
December 20 up to December 22. Paliwanag ho yan. Ho. Now, si Mayor Digong, alam niyo mga gilo kong mga tagapakinig, ang sabi ho ni Mayor Digong, mamamatay siya. Ikamamatay niya yung katigasan ng ulo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga ayaw magpabakuna. Up to now, magdadalawang taon na. Magdadalawang taon na rin na paulit-ulit. Hindi ho ba? Magdadalawang taon na eh. Itong COVID-19 dito sa ating bansa. So almost 2 years na rin na walang piglas yung kasasalita, pagpapaalala at pagsasabing magpabakuna na kayo nitong si Mayor Digong. Ang sabi ni Mayor Digong, ikamamatay niya itong mga kababayan natin na matitigas ang ulo na ayaw magpabakuna. Mamamatay ako sa inyo. Ang sabi ni Mayor Digong. At meron siyang karagdagang biro. Mabuti pa patayin ko na rin kayo. Sabi niya. Sa inyo. Mamatay ako o kayo ang patayin ko. Magpabakuna kayo para sa kabakanan ng ating bayan lahat. And wala pang booster. Magpa-booster na kayo. Nandyan yung bakuna. Nandyan na for your pleasure of using para ang ating bayan makakamit ng maybe herd immunity. Okay, Yun po ang, panawagan naman ni Mayor Digong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga matitigas ng ulo na hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa nagpabakuna. Sa konsumisyon. Yan. Yung nais na ipaabot ni Mayor Digong, nakukonsumi na siya. Ikamamatay niya raw itong konsumisyon sa ating mga kababayan. Sabi niya mabuti pa ata, patayin ko na rin yung mga matitigas ang ulo. Pero yan po ay biro. Coming from the President. Talagang kapag napipikon si Presidente, laging kabuntot. Yung buti hindi nagmura, Ang binanggit niya lang, ano kaya, pagpapatayin ko na rin. Laging kabuntot yung salitang papatay Ayan. Pero alam natin na yan po ay biro mula kay Pangulo. Ang kanya namang gusto lamang ay maisiguro na maabot ng ating bansa yung tinatawag na herd immunity. Na 70% of the total population had been inoculated or vaccinated already. Because once we reach the herd percentage, herd immunity percentage, well, at least we can shout to the whole world that the Philippines has reached the safe mark already. So we would not only give muscle to our tourism industry, but somehow we will be infusing energy to our economy. Sigurado po niyan. Ayan ay ma-anticipate at tiyak na ating marirealize once we reach the herd immunity. May balita ko sa buong Europa. Ang pinaka-latest, mga giliw ko mga tagapakinig, yung buong England,
buong England, the entire England, ay magsasagawa nitong tinatawag na stringent measure para maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Kasunod ito ng iniulat na isang taga-England ang namatay dahilan dito sa Omicron virus. Yan po ay balita sa labas ng ating bansa mula sa England. Wilfredo Cruz Jr. says, ingat po tayo sa mga tumatawag sa cellphone natin. Napakahusay magsalita, mapapaniwala ka, sasabihing taga-bangko sila at babaguhin yung account number mo for security purposes. Doon po na-hack credit, na-hack credit card ni Mrs. Pati pala ang Mrs. ni Ka Willie, nadali ng hacker. Huli na nang malaman niya nung tumawag siya sa bangko, 26,000 pesos ang nakuha. Baka ma-cancel na yung card niya para di magamit. Ingat po tayo. Wow. Well, hinggil dito po sa tinatawag na bank hacking na ito. Ang sabi ng Bangko Sentral ay gagawa po sila ng malalimang investigasyon hinggil dito sa bagay na ito. At ang naging pahayag naman ni Commissioner Mon Liboro, kailangan ay ma-check ng mabuti itong cyber security ng BDO Bank o yung Banco de Oro sapagkat lahat ng mga account na na-hack ay mula sa Banco de Oro. Abutin lamang at si Semanita, wala ng account dyan sa Banco de Oro. Meron siyang sad experience. Pero it has nothing to do dito po sa hacking na ito ng maraming accounts sa Banco de Oro at nailipat sa Union Bank. Ang sabi ni Commissioner Liboro, kailangan nilang i-check ng malaliman itong cyber security ng Banco de Oro. Ingat na ginawa, no? Meron bang tinatawag namin dyan, yung privacy impact assessments, no? Sa mga sa mga prosesong yan, pagbubukas halimbawa ng account ng tulad doon, ano nga ba rin ang mga risko niyan? Yan ba ay nakita ng bangko? Yun, kaya naman ngayon ay dibdiban itong gagawing pag-alam ng Bangko Sentral ng Pilipinas hinggil dito sa cyber security ng Banco de Oro. Yun daw pera na nahack sa maraming mga depositors ng Banco de Oro ay nailipat sa account nitong isang nagngangalang Nagoyo sa Union Bank. Maraming Nagoyo. Itong si Nagoyo, totoo naman kayang Nagoyo yung apelyido noong pinaglipatan noong mga salaping na-hack mula sa Banco de Oro. Yung Banco de Oro, kung di nagkakamali, ay isa sa mga negosyo nitong SM Group of Companies. Yang Banco de Oro. Pero ang sabi ho ng Banco de Oro ay kanilang ibabalik yung mga perang natangay, nakulimbat mula sa kanilang mga depositors. Alam niyo ang sabi ho ng isang naging biktima nitong scam na ito. Dapat sana maibalik sa lalong madaling panahon yung pera. Sapagkat daraan itong Pasko, daraan ang bagong taon, kailangan nila ng pera. Now, kapag
ang perang kanilang o sa kanila ay nanakaw sa pamamagitan nitong hacking na ito, ibabalik sa buwan ng Pebrero, Marso ng susunod taon, wala na. Tapos na raw ang boxing. Sapagkat yung perang yan ay kanilang ilalaan ngayong Pasko at Bagong Taon. May katwiran. Kaya doon sa mga taga Banco de Oro, matapos niyong mapatunayan na naging hacking victim ang inyong depositor, huwag niyo nang patagalin. Marami naman kayong pera in the first place. Ano pa naman yung thousands of pesos compared diyan sa inyong pera na that would run into billions. Ika nga po ay drop in the bucket lamang yang mawawala sa inyo na ibabayad ninyo. Wala namang kasalanan yung inyong mga depositors. Siguro, ang naging kasalanan lamang nila ay nag-deposit o naging depositor sila ng inyong bangko. O kaya, since yung pera ay inilipat sa account nitong sinagoyo diyan sa Union Bank, bayaan nyo ng Union Bank ang magbalik ng pera diyan sa BDO, hindi ho ba? Kaya that should be a bank-to-bank agreement. Total, pareho naman kayong taga-bangko. Meron kayong negosyo na banking. Pag-usapan na ninyo, siguro naman makakahanap kayo ng solusyon upang sa gayon, malutas itong problemang ito. Kaya it should be a bank-to-bank agreement na lang para mapadali. Ang sabi ho ni Kawili tungkol sa BDO, inside job daw po. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., he added, posibleng inside job ang nangyaring unauthorized bank transfers mula sa mga BDO accounts papunta sa kay Mark Nagoyo account. Ayon sa isang opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po ang nabanggit ni Kawili Cruz Jr. Inside job. Nakakatakot naman. Huwag naman. Alam nyo, kapag nagwala ng tiwala sa bangko, nako, sus, saan na tayo pupunta? Saan mo ilalagay ang pera mo halimbawa? Well, sa iba, walang problema. Dahil wala namang pera. Gusto yung mga oras ng oras sa Pilipinas, ginap ng alas 10:30 ng umaga at kayo patuloy na nakikinig, nanonood dito sa Digital Patrol, dito sa BSC Broad Streamcast. Yan po ang aming platform, yan ang aming official channel. Alright. Sabi ni Kawili Cruz Jr., sa aparador na lang iligay po ang pera. Yun. Paano kung mapera, Kawili, hindi magkakasya yung aparador? Kailangan paggawa ng isang espesyal na aparador para doon sa pera. But anyway, ang isang bagay na dapat nating ilagay sa ating kaisipan, kikilos na po ang Bangko Sentral upang malaman ang punot dulo nitong bagay na ito. Sapagkat kung ito po ay isang hacking job, totoong napakagaling ng hacker. Mahusay. Marami po ang nagsasabi, marami kong kilalang mga magaling sa computer at saludo sila rito kung totoong ito po ay hacking. Kung ito po ay totoong ito ay hindi isang inside job na masasabi at idinaan sa pamamagitan ng dunong sa computer, super galing yung hacker nito. Hindi ho ba?
Yan. Aha. Kaya hacking, tayo naman po ay medyo nakakaching dahil nandito sa lamig. Ha? Kaya ulitin ko, ingat tayo sa panahong ito na hanging amihan. Ako. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., mahahalin tulad daw. Tulad daw na nangyari sa Bangladesh na napunta yung pera ng Bangladesh Bank sa RCBC, kung tama po ang pagkaalala ko. Yes, indeed. RCBC nga ba? O Security Bank? Now, I don't know. Maybe, if my memory serves me right, parang Security Bank. Yun. Anyway, we hope na, and we're looking, dito sa ating panahon sa kasulukuyan na hindi po maaalis, mawawala yung ating tiwala sa ating banking system. Huwag naman. Pero oras po'y ganap ng, ayan, alas 10:35 ng umaga. Meron sa iba pang mga balita, ho? Ayan. Naku, mamayang gabi. Ito marahil ay may kinalaman dito sa naka-schedule na 3-day na vaccination days dito sa ating bansa. Ito yung part 2. Part 1 noong Nobyembre 9 o Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1. Pero ito ay in-extend hanggang December 3. Enable to accommodate more people to be vaccinated. Kaya true, doon sa naging projection ng DOH, marami po ang nabakunahan itong nakaraan. Yung part 1 ng 3-day vaccination days. Na supposedly, bukas ay ang part 2. But then, yung po narinig, yung naging pahayag ni DOH Secretary Duque na ire-resched, ipopostpone yung supposed to be ay 3 days vaccination days in areas which will be affected by Typhoon Odette. Kaya instead of the vaccination days to reel off tomorrow, ito ay gaganapin sa Disyembre 20 all the way to December 22. Yan po ang pagbabago. Now, katulad ng aking naipahayag kanina, in preparation for tomorrow's scheduled 3-day part 2 vaccination, marami pong mga donasyon ng bakuna, mga brand ng bakuna na darating sa ating bansa. Donations. Ito po ay sa kagandahang loob, libre, ibig sabihin. Mula sa iba't ibang mga bansa, katulad ng Dutch government, ng Chinese government, at and so on and so forth. Mamayang gabi, millions of vaccines ang darating sa ating mga paliparan bilang paghanda dito sa darating na part 2 na vaccination days. Okay? So maliwanag ho yan, and we would want to, of course, in behalf ng ating mga opisyalis ng pamahalaan to thank itong mga donor countries dito sa kanilang napakagandang move na ito na pagbibigay ng bakuna sa ating bansa. Sabi ho ni Willie Cruz, inihahanda ko po ay pesang tilapia at liempo. Melon juice. Isang melon po na bili ko ay 118 pesos. Kuko naman kamahal. 118 piso. Yung halaga ng 1 milyon. Yun po ang kanilang ginawang juice. Ginus nila yung melon na yan. Ay bagay. Hindi mo naman pwedeng ikatasin
yung 118 pesos mo, hindi ba? Kaya ibili na lamang ng milon at maijujus mo pa. Ha? Pero napakamahal, 118 pesos. Yung halaga ng milon. Ha? Yon ang pantulak doon sa pesang tilapia. Ha? At liempo na inihanda at inihahanda ni Willie Cruz Jr. kasama si Mrs. Cruz sa paghahanda ng pesang tilapia at liempo. Wow! Ayan na po. Masarap na pananghalian yan para sa ating mga kababayan na nag-iisip kung ano ang masarap na pananghalian ngayong araw na ito. Yan. Now, what else is new? Sabi nga po. Now, alam nyo, nagmamalaki. Dapat lamang na ipagmalaki ng mga taga Muntinlupa City yung balitang walang naitatalang bagong kaso ng COVID sa Muntinlupa City. So, di maganda, sabi nga po, di wow. Ayan, At we would want to say yan ay dahil nandito sa walang habas na pagpapaalala ng mga taga Muntinlupa City dito sa mga health protocol at yung kanilang paalala sa ating mga kababayan na kaingat dito sa pagkalat sa inyong mga lugar nitong coronavirus. Wala nang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Muntinlupa City. At maging si Willie Cruz Jr. Nagsabi na sa kanilang lugar sa General Trias, Cavite. At maging si Mayor Roy Loyola ay nagsabi na wala na raw COVID-19 na na-detect dyan sa kanilang lugar. Kaya naman we would want to say congratulations dyan sa mga taga Muntinlupa City at maging dyan sa Cavite sa mga pangyayari na kalugod-lugod. Hindi ba napapanahong napakagandang regalo niyan para sa ating lahat. Pero sa simula ng Enero 2022, ang sabi ni Willie Cruz Jr., this comes again as a reminder. Huwag niyong uubusin yung inyong pera na hawak-hawak ngayong pong magpapasko at magbabagong taon. Magtira kayo dahil sa bayaran na naman ng real estate tax o amilyar simula ng Enero. Kaya baka maubos nga pagdating ng Enero at mangungutang para pambayad ng amilyar. Kaya ang paalala ng Digital Patrol, wag po nating ubusin. Hunus dili, sabi nga po. Magtira para sa bayaran ng amilyar. Kayo po, ang inyong bahay ay medyo, alam niyo, problema kasi ng ating mga kababayan kapag ganitong mga panahon, hindi na iniisip yung kinabukasan. Gastos dito, gastos doon, bigay dito, bigay doon, bili dito, bili doon, hindi naman essential, hindi naman kailangan. Kaya nangyayari, nga pagdating ng Enero, saka marirealize na, nako, patay tayo. Nasaan ang pambayad ng amilyar? Yan. Kaya paalala po yan ng programa coming from Wilfredo Cruz Jr. Okay? Kanya dinagdag na 1 dose, second dose, tapos booster
Ano kayang susunod? Ha? Booster 1 at booster 2? Yan po ay katanungan. Ha? Mula kay Willie Cruz Jr. Napapanahon din katanungan. Ha? Siyempre, kapag merong first dose, merong second dose, wala nang third dose, booster kagad. Booster 1. Ang tanong, meron bang tinatawag na expiration itong booster? Yan ang tanong Kung may expiration yung first dose at second dose, tiyak na meron ding expiration itong booster, hindi ho ba? Nagtatanong lang po. Alright. So, check your time pieces. Ang oras sa Pilipinas, ganap ng 15 minutes bago sumapit ang 11 in the morning at 10:45 para dun sa ating mga kababayan na, alam nyo, nakatutuwa. Meron po akong kilala. Pag sinasabi kong quarter to the hour, anong ibig sabihin yan? Ayan. Hindi niya kabisado yung quarter. Yung 15 minutes before, yun po ang quarter. 15 minutes. Alright? Quarter. Yung first quarter, yung unang 15 minutes. Okay. Bueno, sa iba pang mga kaganapan dito po sa ating bansa. Let's check and check and check. Yan. Itong Metro Manila Film Festival. Itong MMFF. Nung last year, meron tayong virtual ata na parada ng mga pelikula at yung mga stars na bida doon sa mga pelikulang itinanghal ng nakaraang taon. Di ako nakakasiguro, parang ganun merong online. Pero ngayon po, totoong magkakaroon itong parada ng mga stars. Parada ng mga artista na ang mga pelikula ay kalahok dito sa Metro Manila Film Festival. Sa December 19, ano bang araw yan? Ngayon ay 14 na So 15 or 5 days from now, Tuesday, Wednesday 15, 16, Thursday 17, Friday 18, 19, 19 ata, linggo, ay gaganapin itong parada ng mga artista. Pero hindi po dadaan ito ng kalye, mga gilo ko mga tagapakinig. Hindi sa daan o streets daraan. Wala pong parada ng mga stars sa kalye. Kundi bagkos, gaganapin itong parada ng mga artista na kalahok ang kanilang mga pelikula sa MMFF sa Pasig River. Pasig River. Isang fluvial parade ang masasaksihan ng ating mga kababayan. At the same time, sa ngayon kay MMDA, Chairman Benhar Abalos, ito ay upang ipakita sa ating mga kababayan yung linis at ganda ng Ilog Pasig. Mahaba ring panahon na itong Ilog Pasig ay nilinis ng San Miguel Corporation. Mga tauhan ng San Miguel Corporation bilang bahagi nitong kontribusyon ng pamunuan ng San Miguel sa pamumuno ni Ginoong Ramon Ang. Ngayon at na-rehabilitate na ang Pasig River.
makikita natin yung linis, ang ganda ng Pasig River at sisimulan na rin itong biyahe ng mga sasakyan pantubig diyan sa Pasig River. Ito ay isa sa mga paraan upang maiwasan ang traffic diyan sa EDSA at yung mga katabing mga lugar nito. Napakaganda, hindi ho ba? Ang sabi ni Willie Cruz Jr., paalala ito, last quarter na po ng bayaran ng SSS at ng PhilHealth. October, November, December 2021. Yan po ang huling 3 buwan. Last quarter sa bayaran ng SSS at PhilHealth. Now, going back dito po sa Pluvial Parade, December 19 ho yan, araw ng linggo, magsisimula itong Pluvial Parade diyan sa Guadalupe Ferry Station. Yak na ito po ay i-cover ng live ng ating mga television stations. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., tatakbo kaya ng senador si Ramon Ang. Wala ata, mukhang umatras Willie si Ginoong Ramon Ang bilang sa pagtakbo sa Senado. Now, may kasama pong pagmamalaki na masasabi na atin pong makikita ang laki ng iginanda nitong Pasig River. Salamat kay Ginoong Ramon Ang at sa San Miguel Corporation dito sa kanilang effort sa pagpapaganda ng Pasig River. Totoo po naman sayang itong Pasig River. Diyan po sa gawin ng bansang Italia. Meron po sila diyang lugar na kung saan yung kanilang ilog ay nakatulong sa kanilang tourism industry at nakapag-angat sa kanilang ekonomiya. Mga turista na lumululan sa mga ready bangkas sa Vienna. Yan po ay isang negosyo ng ating mga taga Vienna. At the same time, ito'y nagpapasigla ng kanilang tourism industry. Hindi ba maganda? Kaya naman, I know na yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga burra nating mga kababayan na walang ginagawa kundi ang Italia. Kundi ang, ano ba nasabi ko, Italy, na-quote ko, si Willie Cruz Jr., Vienna, Italy, at sa Thailand. Yan po, ginagawang negosyo itong kanilang ilog. Pasyalan nitong mga turista. At the same time, pinakikita mo yung ganda ng iyong bansa. Hindi ba malaking tulong yan? So, Philippines will be included in the map of Vienna, Italy, and Thailand using water as part of their tourism promotion. Napakaganda niyan. So, that would mean business, trabaho para sa ating mga kababayan. Thank you so much, Mr. Ramon Ang, dito sa inyong napakagandang tulong na ito sa pagpapaganda at paglilinis ng Pasig River. Kaya yung paalala natin sa ating mga kababayan, yung mga burara, yung mga tinamaan na magaling na itinatapon yung dumi sa ilog Pasig, maghunos dili naman kayo. Palagay ko, pati yung mga LGUs na nakakasakop diyan sa Pasig River will come up with an ordinance na paghihigpit ng kanilang ordinansa laban sa mga taong manghuling nagtatapon ng basura
sa Ilog Pasig. Marami sa ating mga kababayan, ang mga baboy pa eh. Sorry to use the word baboy. Totoo naman, hindi ho ba? Burara na, baboy pa. Mantakin mong tapunan ang Pasig River. Ano naman yan? Sabi ni Ka Willie, mahiya naman kayo. Nagtatapon dyan. Ayan, palagay ko, itong mga ito, walang, Kaya naman, alam nyo, dapat magkaisa na tayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Wala naman ho tayo ibang bansa eh. Kundi itong bansang Pilipinas. Sasabihin mo, yung mga taga-ibang bansa, malinis, sa taga-ibang bansa, sumusunod sa batas. Tayong mga Pilipino, kapag nasa ibang bansa, nako, number 1, kung makasunod sa batas. Dito lang sa Clark, sa batas trapiko sa Clark, makikita mo yung kakaibang Filipino mentality. Paglabas ng Clark, dahilan sa ang kanilang batas doon ay talagang napakahigpit when it comes to traffic. Kaya sunod-sunuran. Pag, sa Clark, sabi ni Ka Willie, paglabas mo ng Clark, yung imahe nila na sunuring, mapagsunod sa batas, automatic kong nawawalo. Biglang kung humarurot, ganun na lang, wala na yung pagiging traffic obedient. Lumalabas, traffic violator na. Speed limit doon, parang maamong tupa, ang sabi ni Ka Willie Cruz. Totoo po yan. Sa ibang bansa, yung mga Pilipino ron, masunurin. Kung bakit dito sa ating bansa, marami mga Pilipino pa, itong mga matitigas ang ulo. Check natin. Ngayon, malinis na itong Pasig River, ipapakita simula Disyembre 19, itong magandang Pasig River o Ilog Pasig na meron pang awitin na ginawa para dito sa ilog na ito. Nawawala ho ng importansya nawawala ng substance yung awitin dahilan dito sa binababoy na Ilog Pasig. Ngayon at malinis na, maganda na ang Ilog Pasig, panatilihin po natin ang kagandahan nito. At ituloy na natin yung ating pagiging masunurin sa batas. At most importantly, yung ating pagiging malinis sa ating kapaligiran. Let's maintain cleanliness. Ipakita natin sa ibang bansa na maging dito sa Pilipinas. Naalala ko, merong isang artistang taga Hollywood na nagsabi, wow, ang laki daw ng ipis doon sa hotel na kanyang tinuluyan. Tanggalin na po natin yung imaheng yan. Kaya ang Pilipinas hindi napapasama each time they talk about countries. Hindi kasama ang Pilipinas dahilan sa mga negatibong mga bagay na kanilang tinatanggap against the Philippines. Hindi ba masakit ho yan for a Filipino like you, for a Filipino like them, and like a Filipino for everybody. Tulungan po natin ang ating bansang Pilipinas because it's our only country. Ipakita natin dun sa next generation na ganito pala kaganda ang bansang Pilipinas. Anak ng teteng naman kayo, ang sabi ni Ka Willie, tapon doon, tapon dito, alisin na yan, yung imahe na yan. Bueno, mga gilog kong mga tagapakinig, it has been another, fruitful day as far as yours truly is concerned. Firstly, because I know you're there, and I know that each time I appear in the window, dito po sa aking ginagamit na monitor, I know you're there.
At sabi nga ni Kawili Cruz Jr., napakabilis ng oras. Sabi ng aking sister na si LB, Baisa, God bless the whole world. Yan din po ang nais na ipaabot ng other sisters of yours truly mula po sa Pilipinas at maging sa Estados Unidos at maging sa Canada. Alright. So, salamat po. Ang sabi ni Kawili, bukas araw ng Baklaran, simba kami. Ang sabi ni Presi, take care everyone. Beno, I'd like to thank everybody. Thanks to my cousin Mirna Sekehor ng Kamsur. Thank you so much. And most especially to my beloved regular viewers and listeners. I don't have a reason to stay here even for a second or two without you there watching and listening to the program. At ang akin pong invitation to watch and listen to the entire program dito po sa BSC. Thanks to Nash, maraming salamat kay Semanita. Ako po si Sel Baisa nagsasabing stand by for the next show. Walang iba kundi ang buhay online ni Binibining JC Bautista. So, Diyos ti Agnina. Iwas niya mga orasan ng oras sa Pilipinas, ganap ng 11:00 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.